Magandang hapon po sa ating News 5 Weather Specialist Alvin Pura. Okay, Alvin, itong Tropical Storm Dante, pa-exit na raw, pero itong si Emong, kakatwa ang posisyon nito. Si Emong ay nandito sa around 175 kilometers west ng Dagupan. Yan po ay nasa typhoon category. Ito nga ang bagyong Dante ay palabas na rin ng ating Philippine Area of Responsibility. So napakalapit na po niyan sa ating boundary line at anytime ngayong hapon, pwede na po yung kalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero dahil nasa itaas na yan, meron nga tayong tinatawag na interaction yan dito sa bagyong Emong. So meron tayong parang Fujiwara effect o yung parang sayaw nga ng dalawang bagyo. Dahil nandito na yung bagyong Emong, nandito na yung bagyong Dante, ito namang bagyong Emong ay nag-recurve na at pa-U-turn na po yan at nagsisimula ng umakyat patungo na dito sa direksyon ng bagyong Dante. So mula yan dito sa extreme northern Luzon, bumaba ng konti sa may West Philippine Sea, nagkaroon ng tinatawag nating rapid intensification o biglang paglakas. Ngayon ay nasa typhoon category na may lakas ng hangin na nasa around 120 kilometers per hour malapit sa gitna. At yan po ay mabagal nang nagre-recurve at ngayon nga ay patungo na o dinutumbok na po niyan itong northern portion ng Luzon at sumusunod na nga sa direksyon itong bagyong Dante. Lord? Alvin, balita namin, sabi sa Pag-asa ay stationary daw halos, hindi gumagalaw itong si Emong. Totoo ba? At if ever ba, pag ganyan, mas lumalakas, mas mag-i-intensify pa ba yan pag ganyan? Okay, may chance pa itong mag-intensify since nasa dagat pa. Pero yung stationary, usually ang mga bagyo natin kapag nagpapalit ng direksyon or biglang nagsa-sudden change ng direksyon, talagang bumabagal yan. Para kang nagda-drive or para kang nagbibisikleta. Pag lilipat ka ng direksyon, kailangan mo mag-stop at after mong makuha yung direksyon mo, doon na siya ulit mag-start na bumilis. So ganun din po ang mga bagyo natin. Etong si bagyong Emong nga ay dinidiktahan itong bagyong Dante. Nagsimula yan, mag-U-turn kaninang umaga at yun nga, dahil yan ay nag-change ng direksyon, mabagal po yan kumikilos and then if makabuelo na po yan, pwede na po yan tumuloy-tuloy dito sa hilagang bahagi ng Luzon. Ngayon medyo mataas na yung tracking natin dito. Possible na dito na sa may area ng Ilocos Sur or Ilocos Norte ang patama natin dahil medyo umangat nga siya ng bahagya. Pero again, magbabago pa po yan anytime soon dahil nagwawabol po yung ating bagyo. So dahil nga medyo mabagal yung pagkilos niyan, doon siya mas nagiging delikado dahil mas bumabagal din or mas marami tayong natatanggap na ulan at mas natatanggap din natin yung malalakas na hangin na naglimula dito kay bagyong Emong. Lord? Ngayon, Alvin, pinapakita natin, Denise, sa ating screen, ang mga signal numbers sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Ito ngayon, signal number 1. At, pero ito lang, kung anong oras pa ito. That was as of 8 a.m. This morning. So we are flashing those on our screens right now. Pero Alvin, matanong ko lang, you talked about the Fujiwara effect dun sa ni Dante and ni Emong, but paano yung enhancement nito dahil sa habagat? How is this affected by the habagat? Okay, yung habagat natin is inflow ng hangin papunta dito sa dalawang bagyo natin. So, sila ang nag-enhance o nagpapalakas ng ating habagat na siya pong nagpapaulan dito po sa mga areas na malayo doon sa bagyo. Pero dagdag ko lang, Denise, since may nakataas tayong mga tropical cyclone wind signal, dito nagkakalituhan May mga pagkakataon talaga na minsan maganda yung panahon, depende yan sa situation ng bagyo at doon sa kanyang organization at doon sa kanyang character, doon sa pagkakabuo ng ating bagyo. In this case, magagamit natin yan. Kung mapapansin nyo dito sa satellite image natin, ayan, clear yung sky natin dito sa Northern Luzon. Kanina nga is medyo clear pa dito sa may ibabang bahagi nito. Pero ngayon, yan, unti-unti na nagki-creep in o lumalapit ang bagyong Emong dito sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Pero since nga may nakataas na signal warning dyan at meron din tayong mga weather advisory dyan, yung magandang panahon dapat gamitin natin na oras para mag-prepare sa possible na pagdating. Although, kung mapapansin nyo maganda yung panahon dyan, since papunta dyan yung ating bagyo, dun natin mas mararamdaman yan, lalong-lalo na pagpapalapit na mamayang gabi hanggang bukas ng umaga. Etong area na to, tawag namin dyan sa meteorology, yung gitna, pag napagitnaan ka ng dalawang bagyo, ang tawag namin dyan is cold area. Relatively maaliwalas ang panahon dyan at mabagal ang hangin or kalmado ang hangin. Pero again, yun nga, since papunta dyan yung ating bagyo, i-expect natin yung mga masungit na panahon at mga damaging winds, especially malapit to sa gitna ng bagyong Emong, tonight till tomorrow morning. Alvin, yung cold area ba na tinatawag ninyo, parang yan yung sa loob ng mata ng bagyo na kala mo maaraw, payapa, pero yung nasa periphery niya ay delikado?
Iba pa yun, Lord. Yung mata ng bagyo or center ng bagyo, yun yung pinaka-eyewall niya. Dahil doon sa centrifugal force, yung gilid ng mata ng bagyo, yun yung medyo malakas. So tama yun, Lord, na kalmado yung gitna ng bagyo. Pero ito namang call area natin tinatawag is, gagamitin natin itong mas malayo. Ayan. Yung call area natin tinatawag is, ito ang bagyong Emong, ito ang bagyong Dante, yung gitna po niyan. Yung gitna ng dalawang bagyo. So yun yung areas na halos kalmado or hindi ganun kasama ang panahon. Pero again, since papunta dito ang bagyong Emong, papunta sa direksyon ng bagyong Dante, dapat tayong mag-ready kahit maganda po ang panahon yan. At yun yan, magagamit natin yung panahon na yan or yung clear skies para mag-ready sa mga possible effects, especially yung mga damaging winds. Since tumungtong na sa typhoon category itong bagyong Emong. Alvin, ano mapapayo mo sa mga makukulit na surfers dyan sa La Union na pagsasamantalahan yung medyo malalaking ng mga waves? Pasensya na, Lord. Bias ako. Mag-enjoy kayo dyan. Pero, yan, pag medyo malapit na. Medyo delikado pag malapit na. Pero alam nila yan. Matagal na nilang ginagawa yan. Matagal na nilang ginagawa yan. Safe yan. Malalakas ang mga yan. Sanay sila sa tubig dagat. Siguro also, pero syempre, alam nila na kung malapit na yung bagyo is, yun nga, sisilong din ang mga yan at magre-ready. Hindi, also ask the experts, yung mga locals doon dahil mas tansyado nila yung tubig at huwag basta-basta pupunta. I mean, it's okay to enjoy, pero syempre safety is the priority. Alvin, kamusta naman what information do you have for us about Fabian dahil yan ang isa pa nating minomonitor? Actually, itong bagyo sa labas ng PAR, relatively medyo malayo pa ito sa ating boundary line at hindi pa po natin yan nakikitang bigyan ng local name na Fabian. Ito po ay isang tropical depression pa lang na nasa eastern section ng ating bansa. More than 1,300 kilometers pa layo niyan. As of now, hindi pa natin yan nakikitang pumasok ng PAR. Possible lang bumili dyan o mag-skirt dito sa side ng ating area of responsibility dito sa Far Eastern side. Okay, so anong chance, Alvin, na lalagpas pa hanggang weekend itong masamang mga kondisyon na weather na nararanasan natin? Okay, by the time na makalabas itong bagyong Dante, ine-expect natin itong bagyong Emong ay susunod sa kanya by tomorrow hanggang sa darating na Saturday. Kung mapapansin nyo, dito po sa Luzon, mostly concentrated yung ating mga pagulan. Itong areas ng Visayas at Mindanao, relatively maliwalas pong panahon natin dyan. Yung mga pagulan natin dyan, yung mga afternoon at evening showers na lamang, especially dito sa mga areas ng Western Visayas. Dito po nakakonsentrate ngayon yung axis ng ating habagat o southwest monsoon. By Saturday, possible na if masurvive ng bagyong Emong itong paglandfall niya, usually kasi pag nagla-landfall is nade-deprive ng energy, so may chance na humina yan at nagiging part yan or magiging part yan ng sirkulasyon itong bagyong Dante. So pag na-survive niya yun, aakyat lamang po yan at magiging part nga siya ng sirkulasyon or malawak na sirkulasyon ng bagyong Dante. Isa yan sa consideration natin sa mga Fujiwara effect. Usually yung mas malaki na circulation, sumasama doon yung mas maliit. In this case, mas malawak yung circulation ng Dante, pwede pong sumama dyan ang circulation nitong bagyong Emong. Pero again, hindi natin nakikita ang lumakas ang bagyo kapag nagsasama sila. Sinasabi natin na nagsasanib ang bagyo. Hindi siya lumalakas technically. Ang nangyayari dyan is lumalawak siya kasi nagsishare sila ng wind field. O nagiging trap nung mas malaki yung mas maliit. So by weekend, possible na mas mataas na po yung weather system natin, mababawasan significantly yung ating mga pagulan. Pero meron pa rin effect ang habagat o southwest monsoon. Ingat pa rin po tayo, particularly dito sa western section ng Luzon, including Metro Manila. At including sa mga surfers sa La Union. Okay, maraming salamat sa At mga ating... surfers natin dyan sa La Union, isa po sila sa nagsisave ng mga buhay ng mga nalulunod. So, very responsible po at competent yung ating mga surfers dyan. So, shoutout sa mga surfers. Mabuhay kayo. Maraming salamat. News 5 Weather Specialist Alvin Pura.